Okay. Ayan, oh. So, again guys, welcome po sa ating Chantal SEO or Chantal E-commerce orientation. So sa session na to guys, you will learn how to start a successful dropshipping business with a minimal capital while leveraging digital marketing strategies. So ano ibig sabihin nun? Sa session na ito guys, sa orientation natin, malalaman po natin kung paano ba tayo magsisimula ng isang negosyo sa online na kung saan is kahit po nasaan kayo, basta may internet po kayo, is pwede nyo na pong simulan itong ating negosyong pag-uusapan. So paano yan? Ayan, so before tayo mag-next, okay lang ba guys na kung ikaw yung tatawagin ko is please type nyo po yung number 1, number 2, number 3, or number 4, or number 5. Ayan, so ikaw ba ay sino po ba rito yung mga entrepreneur or mga businessman na? O, sino po rito yung guys yung mga may mga negosyo ng pinapatakbo? Okay lang ba guys na please type number 1? Meron po ba rito? Sige nga, please type number 1 nga kung may negosyo ka na para at least kilala ka namin. O number two naman, type number two kung ikaw naman ay self-employed or mga online seller. Ano po ba yung sabihin ng self-employed? Halimbawa, mga driver, di ba? Kapag hindi sila nag-drive, wala silang kita. Kaya self-employed sila. Yung mga doctors din, kung hindi sila manggagamot, wala rin silang doctor's fee. O yung mga artista, kami po mga artista, no, kung wala po kami mga taping or shooting, wala rin kaming talent fee. So ang tawag doon is self-employed. Yung mga online seller, no, yung mga online seller, yung mga live seller, kung hindi sila magbebenta sa online, o wala rin income or wala rin silang benta o wala silang kikitain. Kaya self-employed yung tawag sa kanila. Or number three naman, mga empleyado. Ikaw man ay part-time or full-time, basta empleyado ka, please type number 3. At yung mga estudyante naman, kung ikaw ay working student or student, please type number 4. Meron po ba rito mga student? And number 5, kapag naman ikaw ay unemployed or kung ikaw naman ay full-time parents, nasa bahay ka lang, wala kang trabaho ngayon, then please type number 5. Ayun, pero ang daming mga nag-comment ngayon ng number 1 na. Ayan, number 1, may mga negosyo na yung mga, pala yung mga kasama dito. Number 2, meron tayong self-employed. Si ano naman ay number 3, empleyado siya ngayon. Number 5, meron ba rito mga number 5, yung walang work or nasa bahay lang? Please type number 5. Ayun, meron ako nakikita number 5, no? Ayan. So bakit ko tinatanong guys? Bakit ko tinatanong? Kasi regardless kung ano man yung status mo, regardless man kung ano man yung ginagawa mo ngayon, may trabaho ka man o wala, o sabi rito, anyone can start a profitable e-commerce business. Lahat po tayo pwedeng magsimula ng isang negosyo. Okay? Ito man ay may trabaho ka man, pwede kang magsimula ng negosyo. Nasa bahay ka lang, pwede kang magnegosyo. As long na willing kang matuto, pwede kang magsimula ng sarili mong business. Okay? Ayan. So, dapat guys bigyan nyo po ng time itong ating training ngayon or orientation ngayon para po next time kayo naman guys yung pwede magturo din sa iba kung paano sila magsisimula. Ayan, so I believe no kahit na lahat ng mga tao na nandito ngayon naniniwala tayo sa isang tungkol sa negosyo, no? Do you agree that regardless of the industry, every business needs sales. Nabibisahe tayo na business. Okay, every business needs sales. Okay ba yes or no guys? Sige nga, pakitype nga po. Yung sales kasi is the foundation of every business. Bakit nga ba? So do you agree that regardless of the industry, every business needs sales? Yes po ba or no? Kasi sabi niyo nga kanina, may mga negosyo kayo, 'di ba? Or kung ikaw man ay nagtitinda, nagbebenta ka, no? Lahat tayo kailangan ng benta. Tama ba? Tama ba? Kasi pag wala tayong benta or walang sales, o wala tayong kikitain. So bakit ko natanong yan? Kasi guys, no matter what industry, without sales, a business cannot survive. Tama ba? O halimbawa, meron akong mga nilagay na listahan dito sa mga nandito ngayon. Kasi ang topic natin is paano ba tayo magnenegosyo, paano ba tayo makapag-generate ng sales. So ngayon, ikaw ba ay nasa real estate, e-commerce, food industry, or ikaw ay nasa finance, investment, technology, retail, consumer goods, travel, apparel, or entertainment, 'di ba? Kahit ano man yung industry mo, guys, naniniwala ako na kahit ano pa 'yan, kapag walang sales, hindi makaka-survive ang negosyo.
Kaya lahat po tayo kailangan talaga ng sales. Tama ba? So ang tanong, paano ba tayo mag-generate ng sales? Kasi kung may negosyo ka ngayon, lalo naman nag-type ng number one kanina, no? May negosyo kayo ngayon, paano tayo makapag-generate ng sales? O sabi rito, to generate consistent sales, you need two main strategies. Okay, you need two main strategies. Ano yan? Okay, number one, meron tayong tinatawag na organic marketing. So yung organic marketing guys, ito ay free traffic. So paano ito gumagana? Okay, content marketing, alimbawa, pwede tayong mag-post sa social media o sa mga reels, mag-upload tayo ng mga video, 'di ba? Yan po ay mga content na walang bayad, ipo-post lang po natin, then pwede tayong makakuha ng mga clients or mga customers, no? O kaya, pwedeng word of mouth and community engagement. Pwede kayong mag-join sa mga community para makakilala kayo ng maraming tao na pwede nyong alokan ng service or ng product ninyo. O kaya, yung Facebook groups or TikTok, Instagram, YouTube, yan. Pwede nyo pong gamitin yung mga platforms na yan para sa inyong mga organic posts or organic marketing. Ito po ay walang bayad. Pero syempre, pag organic marketing kasi, kailangan mo ng sipag. Limited lang yung pwede mong ma-reach or mapaabutan ng mensahe mo, no? But ang kagandahan, meron itawag na yung number two, yung paid advertising. So ano ibig sabihin nun? Paid advertising. Number two is, alimbawa, pwede tayong mag-run ng mga ads sa Facebook or sa TikTok. Bakit? Anong kagandahan dito? You can reach thousands of potential buyers instantly. Okay? Marami po tayong mapaabot na mga customer kasi pwede nyo pong i-target specific kung sino lang yung mga tao na gusto mong makakita. Na ang tingin mo ay sila yung mas interesado sa binibenta mong produkto. Ayan. Running highly targeted ads to the right audience. Yung sinabi ko sa inyo kanina na pwede kayong mag-target ng mga tao na pwedeng maging customer nyo na agad. Yung interesado na. Unlike dun sa organic marketing kasi, hindi mo kayang i-filter kung sino yung pwedeng makakita, makapanood ng video mo. Sila ba ay mga interesado na agad or hindi pa? Okay? And dito, sa ads, meron po tayong tinatawag na targeting na kung saan pwede mong matarget yung mga interesado na. So converting views into actual sales, mas mabilis na po. 'Di ba? Mas mabilis na mako-convert yung viewers nyo into customer talaga. Okay? So yan po yung paano tayo mag-generate ng sales dito sa social media or dito sa online marketing na pag-uusapan po natin. Okay? Okay? So ngayon, ano pa yung kailangan niyo matutunan? Okay? Habang tayo guys ay nasa orientation na ito. Okay? Ano pa? Now, dapat marunong po tayo ng content marketing or marketing ng content po natin. Halimbawa, ikaw ay natutunan sa organic or ikaw ay natutunan sa ads. So, kahit anong pa yung napili nyo doon guys, dapat marunong po tayo o alam po natin yung power of marketing content. To attract customers and increase sales, you need engaging and professional marketing content. Okay, so ano yan? Ano yung dalawang platform or dalawang program application na pwede nyo pong i-maximize para makapag-generate po tayo ng sales using our contents? O number one, nandiyan po yung Canva for image designs. And number two, yung CapCut naman for video editing. Bakit? Sa Canva kasi, you can create eye-catching promotional images and ads, okay, na hindi mo na kailangan magbayad ng sobrang halaki ng monthly or kasi may free na offer si Canva, no? So, meron nyo na pong i-maximize yon. Hindi nyo na kailangan mag-hire ng mga graphic designers kasi drag and drop na lang sa Canva, pwede nyo na po siyang ma-maximize. And then number two, yung mga gustong mag-upload ng kanilang mga content, mga video content, so you can start creating gamit po yung CapCut na software or application. So you can edit high quality, professional looking videos na hindi mo na kailangan maghanap pa ng mga software na i-install pa sa mga computers ninyo para makapagsimula. Okay? So Canva and CapCut, sobrang powerful na na tools kung paano mag-create ng attractive contents para po sa ating organic marketing or sa ating gagawing Facebook ads. Okay? So, bakit mahalaga na dapat makombine yung dalawang yan? Okay? Mahalaga po kasi para mapag-generate tayo ng mas malaking sales. Okay? Now, ngayon, pag nalaman nyo na
Nalaman nyo na guys kung paano mag-content, paano mag-market. Now, ang tanong, paano tayo or ano ba yung product na ibibenta natin? Okay? Kasi marami talaga sa ngayon, guys, na i-encourage na kumita sa online pero hindi nila alam kung paano mag-start or hindi nila alam kung ano ba yung effective or saleable na products na pwedeng mabenta sa internet. Okay? So ano ba yung mga ano no? So ano ba yung mga kailangan niyo i-consider? Okay? Or pag-isipan before tayo magbenta. Halimbawa, gusto niyo pong mag-build ng sarili niyong product or brand kasi gusto mong magbenta ng produkto. Tama? Na-encourage ka dahil ang laki nga ng kinikita. Maraming customer sa internet. Nag-viral yung mga videos. Sa ads naman is profitable. Pero ano ba yung product na ibibenta natin? Halimbawa, sabi rito, creating your own brand takes time. Totoo yan. Kasi ang dami niyong kailangan pong gawin, i-consider no, para ma-launch yung brand na yan. Kailangan may expertise ka at malaki ang kapital na kailangan. And developing a product requires inventory, syempre, kailangan may stocks ka niyan, di ba? Productions, logistics, and legal registrations. Like halimbawa, kailangan nakaregister ka sa munisipyo, di ba? Sa DTI, sa BIR, may mga permits na kailangan kapag ikaw yung maglo-launch ng sarili mong brand. So if you have no capital or kung wala kang capital, launching a business can be extremely difficult, mahirap, 'di ba? Sa mga nandito ngayon, agree po ba tayo na kung ikaw yung magtatayo ng sarili mong company na ibibenta mo yung sarili mong product or brand is hindi madali, 'di ba? Kaya, posible pa rin 'yun, pero kailangan mo ng malaking kapital at energy or time or manpower para magawa lahat ito at makapag-launch ka ng sarili mong brand or company. Tama ba? Sige nga, please type number one nga. Meron ba ako kausap dito? Totoo ba na kapag ikaw mag-build ng sarili mong produkto or company is hindi ganun kadali? Tama ba? Kasi nga, please type number one guys sa mga nandito ngayon. Nandiyan pa ba kayo? Agree ba tayo doon? Ayan. So kung mahirap mag-start na mag-create ng sarili mong brand or company, so how can you start a business with minimal risk? Ano ibig sabihin nito? 'Di ba? Pwede ba ako magsimula ng negosyo na hindi risky o kaya kahit na hindi kailangan ng malaking kapital na hindi na ako mag-create ng sarili kong brand? Paano 'yun? 'Di ba? Guys, makinig po kayo mabuti kasi